In 1998, I remember starting my political career as a freshman senator in the 11th Congress of the Philippines. I was ranked first, garnering over half the total votes. I wanted to be a public servant leader who will strive to do relevant and meaningful work. And so even then, I've always been focused on certain issues that I'm passionate about. Before I turned 40, I found myself being named as one of the global leaders for tomorrow in the World Economic Forum in Davos, Switzerland. Then, the United Nations Environment Programme Award in Turin, Italy in 2001. All the while offering legislation benefiting women and children's rights, including the Anti-Domestic Violence Act, Anti-Child Labor Law, the Anti-Trafficking in Persons Act. I also sponsored into law the Ecological Solid Waste Management Act and most of the environmental laws. But beyond the laws and the bills, I've managed to tirelessly work on my advocacies. In 2009, we passed into law the landmark Philippine Climate Change Act, of which I was principal author and sponsor. I've also been a longtime advocate of preserving our national identity and culture and the ancestry of indigenous peoples. But more than all the chairmanships that I have led, more than the laws and the bills that I have helped legislate, and even more important than the recognition, the accolades, and the awards, I am extremely proud of the people I've been able to help. The children, the women, the families and communities, the indigenous peoples, the farmers, fisher folks, the so-called last, least, and the lost. I am yours, humbly, Lauren Legarda. Sa ating mga kagalang-galang na mga opisyal mula sa nasyonal at lokal na pamahalaan, sa ating mga katuwang mula sa Department of Science and Technology at Philippine Textile Research Institute, sa ating masiglang komunidad ng mga habi at sa ating mga kagalang-galang panauhin, isang magandang umaga sa ating lahat. Nakikisa ako sa pagpapasinaya ng Regional Yarn Production and Innovation Center sa Vintar, Ilocos Norte. Ang pagtatag ng microscale yarn spinning facility na ito ay isang napakalaking hakbang para sa lokal na sektor ng textile. This center represents a tangible execution of the fostering the revitalization of nascent textile innovation ecosystems in the region. This frontier project, spearheaded by DOST and the PTRI, sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa paggawa ng sinulid ng direkta sa inyong probinsya. Pinatitibay natin ang lokal na textile innovation ecosystem at linalatag ang pundasyon para sa inclusive at napapanitiling pag-unlad ng ating ekonomiya. Ang kakayahan ng facilities na ito na gawing dekalidad na blended yarns ang mga natural textile fibers tulad ng abaka, saging, pinya, bulak at kawayan ay isang tagumpay para sa agham at kultura. Sa tulong ng ating mga textile engineers, scientists at technicians at sa pagkakaroon ng sarili nitong laboratory upang matiyak ang kalidad ng mga sinulid, tinitiyak ng RYPIC Ilocos Norte na ang mga lokal na tela ay kayang makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang merkado. Kaayon ito sa Philippine Tropical Fabrics Law Republic Act 9242 na sinulong natin upang pasiglahin ang lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagmamandato ng paggamit ng mga native threads sa mga uniforme ng mga kawani ng pamahalaan. That was my first term as senator yet. Pinapalakas din nito ang ating sinusulong na batas na Philippine Handloom Weaving Industry Development Act, Senate Bill 799 na nagalayong maisabatas ang suporta
para sa ating mga hobby, bumuo ng comprehensive roadmap ng industriya at protektahan ang ating intellectual property at mga tradisyonal na sining. Noong 2016, sinuportahan ko ang pagtatag naman ng Regional Handloom Weaving Innovation Hub sa Sarat, Ilocos Norte, upang bigyan ng access sa modernong kagamitan at pagsasanay ang ating mga lokal na mga hobby sa pakikipagtulungan din sa DOST at PTRI. Pinapagpatuloy ng RYPIC Ilocos Norte ang gawain yan. Sa loob ng 3 dekada, sinulong natin ang kapakanan ng ating mga tradisyonal na mga hobby at mga artisano. Layunin nating iangat at ipagdiwang ang mga tradisyonal na sining tulad ng Abel Iloco ng Riyon ng Ilocos at bigyan ito ng plataporma sa loob at labas ng ating bansa. Makakaasa kayo na manatili akong katuwang ninyo sa Senado sa pagtataguyod ng mga proyekto at mga facilities na nagdurugtong sa katutubong tradisyon at makabagong sayantipikong inobasyon. I commend the Department of Science and Technology, the Philippine Textile Research Institute, and the local government of Ilocos Norte for turning this visionary project into a reality. Maraming salamat at agbyag ti kailukuan, isang lundi ang Pilipinas sa ating lahat.